Hi! So for today, ito ang ating lulutuin. Alam ko na marami naghihintay sa inyo ng video na ito at marami na rin na nagre-request na ang recipe. So itong dish na to, si Nanay ulit ang nagturo sa akin and we're gonna call this Kuya Isaac's Chinese-style chicken feet. So if you're wondering who Kuya Isaac is, actually he is Nanay's younger brother na kamamatay lang last December. Everybody in the family calls him Kuya. Nasanay na kami kaya kahit tito namin siya actually, tawag namin sa kanya is Kuya Isaac. Ang mga ingredients na kakailanganin natin para sa dish na ito ay unahin muna natin yung ating chicken feet. This is 1 kilo ng chicken feet. Ngayon, nung binili ko to, tanggal na yung yellow cover niya sa labas. But I had to remove yung pinakakuko ng ating chicken. So, lilinisin muna natin ito mabuti before natin lutuin. What I have here is my deep fryer. So, ang una natin gagawin is i-deep fry natin yung ating chicken feet hanggang maging golden brown siya at malutong. Ngayon, kung wala kayong deep fryer, pwede nyo ring gawin ito doon sa kalan lang. But then, pumipisik yung chicken feet. So, ingat kayo. Takpan muna natin at balikan natin ito maya-maya. Yan, so kung makikita nyo yung ating chicken feet, brown na siya. But kailangan natin kasi is talagang deep brown yung color niya. So, ibabalik muna natin ito sa hot oil at i-continue lang natin yung pag-fry sa kanila. Tika natin. So, kailangan ganito maging itsura ng ating chicken feet pag hinango na natin from the oil. So, para siyang deep fried na very, very crispy. Kailangan uniform yung pagka-brown ng chicken feet natin. So, ito, pwede na nating hanguin at i-continue na natin yung pagluluto sa kanya. So, ingredients sa mga kailangan natin ay 4 tablespoons ng soy sauce, 4 tablespoons ng tomato ketchup, half a can ng black beans or tausi, and yung tinatawag natin na sibot. So, yung sibot ito, nabibili ito sa mga palengke sa Pilipinas. Actually, ito dinala pa ni Nanay from the Philippines papunta dito. So, kung wala kayong makitang sibot dito sa Amerika, you can try using yung mga Chinese herbs. So, mga ganito lang ang kailangan natin, just a few pieces. This is 2 tablespoons ng white sugar. We will also need 1 Knorr chicken cube. And last na kailangan natin is water para palambutin natin yung ating chicken feet. So, traditionally, ito ay niluluto sa pressure cooker. But dito, since wala akong pressure cooker, ang gagamitin natin is yung ating slow cooker or yung crock pot. So, dito sa ating slow cooker, ilalagay natin yung ating na-fry na chicken feet, yung ating soy sauce, yung ketchup, yung ating sibot. So, sasama natin yung ating sugar, and about half a can ng ating black beans. Yung ating Knorr chicken cubes, sasama na rin natin. And then, lalagyan natin to ng 4 cups ng water. Next, tatakpan natin to. And then, i-on natin yung ating slow cooker. At lulutuin natin for about 6 hours. So, kung ang gagamitin nyo sa pagluluto nito is yung pressure cooker, mga 1 hour nyo lang siya isasalang. And then, hahanguin nyo na. Ito after 6 hours, kapag malambot na yung ating chicken feet. Check muna natin itong ating chicken feet. Yan. So, this has been simmering for 4 hours na. So, may remaining 2 hours pa tayo dun sa ating cooking time. Ito kasi kailangan natin lutuin nung para bang malambot na malambot siya or halos nagkakahiwa-hiwalay na. So, i-continue lang natin ito lutuin hanggang maging ganun itong ating chicken feet. So, babalikan natin ito ulit mamaya. Takpan muna natin. Yan. So, yung ating chicken feet malambot na. So, pag ganito na yung inyong chicken feet na medyo naghihiwa-hiwalay na siya, pwede nyo na siyang alisin dun sa inyo sa slow cooker or sa pressure cooker. Ngayon, since marami pa tong sabaw, kailangan natin patuyuin yung sabaw. So, ipapa-evaporate natin. So, ang gagawin natin dito is ita-transfer natin to sa isang maliit na cooking pot at ipapa-evaporate natin yung liquid niya. Yan, so ito na ngayon yung ating chicken feet. Isinalang ko na siya sa apoy over medium flame. So, papareduce lang natin yung liquid niya and then pwede na natin ito hanguin maya-maya. So, balikan natin ito. Kung hindi na yung sabaw natin kesa kanina, na-reduce na natin. So, from time to time, mahalu-haluin ninyo yung chicken feet para hindi siya naninikid doon sa pot. So, kung gusto nyo adjust yung lasa nitong ating chicken feet, pwedeng i-adjust nyo siya by adding a little more ng sugar or a little more ng salt. But for me, yung timpla na ginawa natin kanina, ayos na sa akin, so hindi natin ito i-adjust. So,
So, yung sauce na sa inyo rin kung gaano yung gusto nyo. So, pwede rin itong tuyo at pwede rin naman na may sabaw ng konti. So, sa akin, okay na itong dami ng sauce na to. So, patayin na natin itong ating chicken feet. So, this is our serving Kuya Isaac's Chinese-style chicken feet. So, pwede ito kainin together with rice. Pwede rin siya na pang pika-pika or pwede rin na pamulutan. So, konti lang mga ingredients na ginamit natin, di ba? Tsaka madali lang siya gawin. I hope nagustuhan nyo itong ating video for today at sana i-try nyo naman to. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.